Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay Ripple moves 150 million XRP amid XRP ETF hype. Kaya ayan, ang Ripple ay pinagalaw po nila or ginalaw po nila yung kanilang 150 million na XRP. Ano kayang binabalak nila? At ginawa po nila ito kasabay po ng nararanasang XRP ETF hype. Ayan, ni XRP. Sa mga hindi po nakakaalam dyan ay yung XRP ETF na ito ay meron po itong kaugnayan kay Grayscale, kung saan ay si Grayscale ay naglabas po ng kanilang XRP Trust at kasabay po niyan ay meron po silang announcement na sa inaharap ay maaaring posibleng i-convert daw po nila ito ng XRP ETF. Kaya ngayon ay yan po yung nagdudulot ng hype ngayon. Kaya umaangat po ang presyo ng XRP. Kaya check na rin po ninyo yung aking technical analysis kanina kay XRP. Kaya ayan, pero yung nakakapagtaka rito ay ano kayang binabalak ni Ripple kung bakit niya ginalaw yung kanyang 150 million na XRP dito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa ating pong pagpapatuloy ay ang sabi po dito ay a 150 million XRP transfer from Ripple today coincides with the bullish sentiment around XRP following speculations of a potential ETF. Kaya ayan, mukhang tumutugma raw po or parang may connection daw po yung ginawang 150 million na XRP transfer ni Ripple sa bullish sentiment or yung spekulasyon na magkakaroon na ng sariling ETF si XRP. Payment giant Ripple has unloaded another huge amount of XRP as speculations of possible XRP ETF swell. Blockchain whale tracker Whale Alert reported that Ripple moved a staggering 150 million XRP worth $85 million. Ayan, kinumpirma po ng Whale Alert, isang blockchain na whale tracker, yung pinaggalaw ni Ripple na kanilang 150 million na XRP. Nagkakalaga po yan ng $85 million. Ang laki. Ayan. Transfer po nila ito sa isang unknown wallet. Ano kayong binabalak nila? The Friday transaction saw Ripple move the funds to familiar territory. Per on-chain data, the transaction was done by 4:40 a.m. UTC from a Ripple affiliated address to an unidentified wallet. Ayan, hindi kilalang wallet. Familiar territory. The receiving address has seen a notable XRP influx from Ripple several times in the past. Further investigation confirms that the address does have an affiliation with a payment firm. An earlier report showed that the same address received 200 million XRP from Ripple in August. Kaya ayan, meron din po palang nakaraang transaction dito kung saan ay yung parehong address na ito, unknown address mula sa isang unknown wallet, ay nakatanggap na rin po ng mas malaki pang amount ng XRP token, 200 million na XRP token nitong nakalipas po na buwan ng August. Their transactional relationship could also be traced further back to July 9 when Ripple unloaded 150 million XRP to the same address. Ayan, meron pa pala ang isa pang transaction na naganap nitong July 9. At ganyan na rin po ginamit na rin po nila yung parehong address. Notably, data from Btom shows that the address is still possessed the 150 million XRP it received on Friday. The wallet activated on October 2, 2023 held 218 million XRP, while the multi-signature sending Ripple address had 200 million XRP. XRP ETF rumors momentous. Following Grayscale's announcement of the launch of Grayscale XRP Trust, the clamoring for an XRP ETF has peaked. The leading asset manager has historically converted some of its trust to ETF products, Bitcoin and Ethereum.
Kaya yan, mukhang ito po yung nagdudulot ngayon ng hype dito kay XRP, yung XRP Trust ni Grayscale. Ayan, yung nangyari po kasi rito, si Bitcoin at saka si Ethereum, alam naman po natin na meron na po silang sariling mga ETF. At itong si Bitcoin at saka Ethereum ay dumaan na rin po sa Bitcoin Trust at saka Ethereum Trust ni Grayscale. Kaya mukhang ganyan na rin ang pagdadaanan ni XRP. Dadaan na rin po siya sa kanyang XRP Trust bago ito ma-convert sa ETF product. The timeline for the launch of an XRP ETF has emerged, with expert Blair Campbell stating he sees the product debuting in 4 to 8 months. However, it is unclear how this could pan out, considering the asset still has a legal hangover with the US Securities and Exchange Commission. Yan, na-content na po natin yan kanina, kung saan ay isa pong marketing specialist itong si Ginoong Blair Campbell, kung saan ayon po sa kanyang prediction ay magkakaroon daw po ng sariling ETF si XRP, posibleng sa mga 4 hanggang 8 buwan. If the regulator appeals the August 7 verdict, the legal battle could unfold again. It is worth stating that the SEC has until October 6 to appeal Judge Torres' partial victory ruling. Ayan po, dapat po nating malaman na hindi pa natatapos yung kaso yan sa pagitan po ng Ripple at saka SEC. Ayan, kung meron pong mag-a-appeal dyan sa nila ay ayan, magpapatuloy po ulit yung kanilang labanan o yung kanilang legal battle at ayan, tatagal na naman at posibleng makaapekto po ito sa pagkakaroon ni XRP ng kanyang sariling ETF. Meanwhile, XRP got the nudge it needed following the Grayscale announcement. The asset is up over 4% in the past 24 hours, trading at 0.5611 at press time. Kaya ayan, nung nagkaroon po ng XRP Trust itong si Grayscale ay mukhang nakaapekto po ito sa presyo ng XRP ngayon, kung saan ay umangat po siya ng higit 4%. Kaya yan, check na lamang po ninyo yung aking technical analysis dito kay XRP, kung saan ay umangat po talaga, naranas po ng pag-angat sa presyo itong si XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.